Okay, so ang ating next lesson is lesson number 1. What is your ideal client done? So let me ask you this. Bilang isang freelancer, alam mo ba kung sino talaga yung ideal client mo? Minsan naguguluhan tayo, saan ba tayo kukuha ng client, di ba? So, ang totoo kasi, hindi lahat ng mga client mo para sa'yo. At hindi din lahat ng ideal client ay yung taong para sa lahat ng client. Meaning, hindi ka rin para sa lahat ng client. So, ang ideal client ay yung taong number 1, kayang magbayad ng work mo. 2, naiintindihan niya yung value ng service mo. 3, hindi kami na micromanage. And 4, pinaka-importante, yung align sa goals at values mo. Now, paano mo siya mahahanap? First, kailangan alamin mo yung skills at services na ino-offer mo. Alamin mo dapat yung strength mo. Ano ba talaga yung kaya mong i-offer? Is it social media manager? Canva? Admin task? Doon ka lang mag-focus. Number 2, tukuyin mo ang industry o niche na gusto mong tulungan. Okay? Halimbawa, kung gusto mong tulungan yung mga business owners, or pwedeng mga coaches, mga real estate agents, mga vloggers. So, i-identify mo yung industry o niche na gusto mong tulungan yung mga business owners. So, ba yung mga nagtitinda ng mga gadgets, gusto mong bang tulungan yung mga nagtitinda ng kotse, yung mga ganon. So, be specific kasi clarity attracts the right clients. Alamin mo din, okay, yung pangatlo, yung personality ng ideal client mo. Ibig sabihin nun, kailangan iset mo rin yung, alamin mo yung ugali nila. Okay? Ano ba yung personality nila? I-stalk mo sila. Hindi porket may offer, tatanggapin mo na agad. You have to ask them or you have to ask yourself, paano ko makikilala yung kliyente ko na to? Next is dapat suriin mo yung, importante rin to, suriin ang budget at willingness to pay. Meaning, kaya ba nitong bayaran yung services mo? Ay, hindi ka ba nito tatakuhan? Masyado ba niyang binababaan yung skills na ino-offer mo sa kanya o yung help na ino-offer mo sa kanya? So, kailangan alamin mo, willing to pay ba itong client in my services na talagang gagalingan ko kasi. So, willing ba to na bayaran o may budget ba to? So, wag lang tayong tanggap ng tanggap. Alright? So, kailangan kasi clear ka kung sino ang client mo. Kasi mas madali kang makakapag-create ng content, mas madali kang magbenta, at mas madali kang makakita. Okay? Remember this, you don't chase clients. You attract the right ones. Step number 5, you have to research at mag-connect ka sa tamang market. Ano ibig sabihin nun? So, kailangan you have to set your standards. Hindi porket may offer, tatanggapin mo na agad. Okay? So, i-research mo at mag-connect ka sa tamang market. Ano ba yung mga gusto mong servisan? Okay? So, sino ba yung mga clients na gusto mo? Okay? I-research mo lang kung tama ba yung market na pinag-connectan.